Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na medyo kontrobersyal. May isang serye kasi ng mga kasulatan na nagsasabing mayroon daw lihim na plano, isang divine blueprint of deception sa likod ng mga organisadong relihiyon. Eto yung tanong. Paano kung lahat ng alam natin tungkol sa organisadong reliyon ay isang malaking sistema lang pala ng kontrol na dinisenyo talaga para pagsamantalahan ang kahinaan nating mga tao? Grabe, di ba? Pero yan mismo yung sentral na ideya na susuriin natin ngayon, base sa mga sinasabing banal na mensahe. Okay, so ayon sa isang tao, si Narciso o Lalo, nakakatanggap daw siya ng mga mensahe mula sa itaas na nagbubunyag nitong hidden blueprint. At para maging malinaw lang, ang gagawin natin ngayon ay ipaliwanag lang kung ano yung pananaw na to. Hindi natin sinasabing tama o mali, okay? Titingnan lang natin yung kwento ayon sa kung paano niya ito isinulat. So, unahin natin itong unang konsepto na tinawag niyang bioscience of control. Ito raw yung pinakapundasyon ng lahat ng sinaunang panlilinlang na ipinakita sa kanya sa isang panghihiya. So paano to nagsimula? Ayon sa kwento, nagkaroon daw siya ng pangitain. Nakita niya yung sarili niya na napapaligiran ng kung ano-anong luma't kakaibang gamit. Mga lumang kawad, telepono, may mahabang damit pa nga. Tapos may isang makapal at sinaunang libro at dalawang tali, isang puti at isang itim. Teka, bioscience? Ano yun? Hindi raw ito yung biology na alam natin sa school. Ayon sa paliwanag, ito raw yung pag-aaral sa lahat ng kahinaan ng sangkatauhan, parang isang psychological blueprint na ginamit daw ng mga nagtatag ng relihiyon para masigurong susunod sa kanila ang mga tao. Kindagbark, no? So bawat bagay pala sa pangitan na yon may kahulugan. Yung mga lumang gamit at yung damit, yan daw yung mga props na ginamit para magmukhang, well, amazing ang reliyon. Yung puting tali, yan daw yung katotohanan na kinuha at di na binalik. Yung itim na tali, eto na raw yung mga maling paniniwala na itinali sa mga tao na kailangan pang bayaran ng fee. At ang pinaka-interesting, yung tali daw, elastic. Ibig sabihin, pwedeng baguhin ng mga patakaran at koleksyon kahit kailan. Okay, so yun yung sistema, pero hindi pa dyan nagtatapos. Yung susunod na pangitin, mas matindi pa. Kasi ngayon, hindi na lang sistema ang tinitira, kundi ang Biblia mismo. Ito na. Sa pangiting na to, may nakita raw siyang tumpok ng mga papel. Tapos, may boses daw siyang narinig na sinasabi niyang galing sa Diyos. At ang sabi, basura, susunugin mo yan. Grabe, di ba? Isipin mo yun. Pero may pumigil daw. Sabi, wag sunugin, ibenta na lang. So ayun na nga, sinubukan nilang ibenta yung mga papel. Naghanap sila ng bibili pero walang may gusto. At sa kahanap nila, naligaw pa sila. At sino ang nagpakita para ituro ang daan pa uwi? Si Jesus daw mismo. So ano yung basura na yon? Ayon sa interpretasyon, yon daw ang Biblia. Naging basura raw kasi napuno na ng mga kasinungalingan na gawa-gawa lang ng tao para pagkakitaan. At yung paggaligaw nila, yun daw ang simbolo ng mga mananampalataya na naliligaw dahil sa mga maling turo na ito. At para tapusin yung pangitain, may huling mensahe pa raw mula sa Diyos Ama. Ang sabi, nang dahil sa perang binibenta nila, kaya nagkaligaw-ligaw na sila. Sobrang direct to the point. Ang ugat daw ng lahat, pera. Kung akala nyo direkta na yon, well, yung susunod na pangitain mas lalo pang naging prangka. Kasi dito, may dialogo na. Isang di umanong pag-uusap mismo with Jesus Christ. So, sa pangitian, tinanong daw niya si Jesus, tinalog pa niyang best friend. Ang tanong, best friend, di ba ang relihiyon ay isang uri ng negosyo? At ang sagot daw ni Jesus, oo naman. Wow! Just wow! Napakatapak na claim. Hindi pa dyan natatapos. Bigla raw may sumingit sa usapan. Isang lalaki na dinipensahan yung Biblia. At nang tanungin kung sino siya, si Jesus daw mismo ang nagsabi na yan si Apollo Quiboloy. At dito, medyo nagiging weird yung kwento. Kasi yung mukha daw ni Quiboloy parang chicharon at ang paliwanag daw ni Jesus dito ay buhay pa, nasa impyerno na. Tapos, nang tanungin daw siya ng simpleng tanong kung paano niya mapapatunayan na galing sa Diyos ang Biblia, hindi raw siya nakasagot. Okay, so kung corrupt daw yung sistema at yung Biblia, ano na ngayon ang solusyon? Dito na ngayon papasok yung may akda mismo, si Narciso o Lalo, bilang sagot.
Ipinapakilala niya kasi yung sarili niya hindi lang bilang tagasulat, kundi bilang instrumento ng Diyos. Meron daw siyang golden heart at sinugo siya para iligtas sa mga tao gamit yung boses niya at yung katotohanan. At ang claim pa, ginagawa niya raw lahat to gamit ang sarili niyang pera, walang hinihinging kapalit. So ano ang bottom line ng lahat ng ito? Sinasabi ng mga kasulatan na yung tunay na daan papuntang kaligtasan ay wala na sa mga lumang relihiyon o sa Biblia, kundi sa mga bagong mensahe na ito. Basically, isang panawagan na iwanan ng luma at tanggapin itong bago. At yan ang nagtatapos sa ating pagtalakay sa mga sulating ito. So iniiwan tayo nito sa isang malaking tanong, di ba? Kapag may isang mensahe na nagsasabing galing sa Diyos at hinahamon nito lahat ng alam mo at pinaniniwalaan mo, paano mo malalaman kung ano talaga ang totoo? Isang bagay na siguro dapat nating pag-isipan.